Maghahatid ulit ako kay Gaylord at dadaan ako sa dadaan kami sa post office kasi one time tawag dito, nag-file kami ng T4 namin ni Gaylord. I think 2 weeks ago. So titingnan namin kung meron na yung T4 namin. Kasi hindi kasi naka-automated na pasok sa account ko. So try kong tingnan kung meron doon sa post office. Hindi ako sure kaya nakalimutan ko na kung automatic bang papasok sa account ko or sa post office ko, nakakalimutan ko. Last year pa kasi yun, pero tingnan namin, subukan namin. Okay, dito na kami sa sa post office at susubukan lang, baka sakali kasi yung mga ibang kasama namin nakatanggap na sila ng ng T4 nila. Sisiguraduhin ko lang alamin ko lang kung meron na. Negative, wala pa. Hindi ko alam kung kailan. Siguro next week pa darating yun sa amin. Oo, baka next week pa to. At eto lang yung nakuha ko At hindi ko alam. Malalaman na lang next week. Magwi-withdraw ako yung sinahod ko sa YouTube. Ayun. Konti lang naman yung sinasahod ko sa YouTube kasi konti lang naman yung views. At least nakakatulong, may pang grocery, okay na rin. At saka nga pala maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin, sa mga walang nagsasawang nanonood sa aking mga video, sa mga dumarating dito na nai-inspire ko at sa mga nai-entertain ko dahil sa mga kalokohan at saka mga mga kasarang ko yun. Yun, nakapag-withdraw na tayo at actually ibang bangko, pag yung sahod ko sa YouTube napupunta sa ibang bangko ko, tapos mini-withdraw ko, tapos de-deposit ko sa sa main bangko. Anyway, dadaan tayo ngayon dun sa bangko, tapos ide-deposit ko tong winidraw ko rin. Ang gulo, di ba? Yan, maraming salamat talaga. At sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin. At yung mga naibibigay kong informasyon o mga sa tingin nyo nakakatulong, lang yun, base lang yun sa mga experience ko, sa mga observation ko, sa mga nasasagap kong knowledge. Nagre-research din po ako. Hindi ako nagseselfa na nakikinig sa mga sabi-sabi lang. Pag may mga sinasabi sila na ganito, ganyan, actually nire-research ko rin yan. Nagdedepende din ako sa ibang tao. Kumbaga, sa 10 nagsalita at 8 o 7 ang tama, doon po ako naniniwala at nagre-rely ng tama. Yung iba hindi na ginagamit yung isip maniniwala na lang kung ano yung mga sinabi. Kaya ganun yung nangyayari. Nagkakaroon sila ng maling akala, nagkakaroon sila ng maling impormasyon. So ang naibibigay nila, pinapaniwalaan nila, mali-mali na pagka ganun. Ako kasi nagre-research din kasi ako. So ganun yung ginagawa ko, mga katropa. At saka maraming salamat talaga sa inyong suporta. At sana wag kayong magsasawa lagi, manood lagi kayo. Para may pang grocery. Hindi, joke lang. Pwede po mag-deposit ng milyones. Kasi ang alam ng mga nasa Pilipinas, milyon ang kinikita natin dito. Tama ba? So hindi nila alam kung gaano kahirap maghanap ng buhay. Dahil maharap maghanap ng pera. Buhay. Nagkamali tuloy ako. Mga kasama na po na teller ay mga Pilipino rin. Ayan. Ito yung mga milyones ko. Okay, remove the card na daw. Ang mga teller natin dito ay mga friendly. So ayun, tapos na tayong mag-deposit ng ating milyones. Kasi
Sabi ko nga ang alam kasi ng mga karamihang Pilipino na hindi alam yung buhay namin dito sa abroad ay kumikita kami ng mga malalaking pera dahil dollar ang aming kinikita daw. Pero ang hindi nila alam, dollar din ang ating ginagastos. Tama. Kasama kita. Hindi pa kita nakakasama sa video ko. Kaya ito na, ayun ating viewer sa Pinas pero nandito na sa Canada. Ayan. Hi po. Mga katropa, eto, napapanood ko yung mga video niya. Napakagaling na boxer. Hindi ko Hindi alam naman. kung ilan na napatumba mo. Wag, ano yun, mga confidential lang yun. Ganun. Pero next time magpapaturo tayo magpa-box kay Oo. kay Kabayan. I'm sorry. Yun para tawag dito, matutunan naman natin sumuntok. Oo. Kasi alam mo, may experience ako, may share ako ng experience sa'yo. One time, grade 6 ata ako nun, grade 6. Tama, grade 6. Meron kaming jamboree. Tapos, umaga, birthday ko pa yon. Yung teacher ko, na hawak sa amin, na Boy Scout kasi yun, ginising ako. Ang gusto niya, ilaban na agad ako sa first year high school. Nung time na yun, kagigising lang. Hindi pwede yun. Birthday ko pa. Anong ginawa mo? Sumabak ako. Napasubo ka. Napasubo ko. Kaya yung suntok ko wala. Tumba ako nung time na yun. Hindi naman natumba pero talo ako kasi Kailangan talaga may proper training. at saka wala pang stretch nung mga time na yun. Diretso pala yun. Mahirap yun. Diretso, umaga. Sabi ko wala. Yung suntok ko as in ganun-ganun na. Ganun-ganun na lang yung suntok ko Hi. Pero yung napapanood ko yung suntok mo talagang ganda. Ano lang, may mga training lang na Sali ka sa sunod. Next time pre. Punta akong Team Tom at Kasi lakad din ako. Pauwi na rin ako. Pauwi ka na rin? Sayang, nandiyan kasi yung magpapadala pa ako ng sige. ng ating milyones, kaya ganun. Maaga kami kanina. Maaga. 12:40. Siguro mamaya din sa amin, maaga rin. So yun pre, Sige, next time. Tama naman ang ating pasok, Malakasan. Pang malakasan talaga. May ka sa bibig. May pagkain ba? Pagkain, parang Yun lang. katatapos mo lang kumain. Makikita ko to sa magbabiral na naman ako Sige pre. Bakante ang upuan, pwede tayo magpadala. Hello, ganda. Padala ka? Oo. Dito sa hindi ito hosang nagsasara. Nagsasara naman siya kaso hindi siya dumidiin kaya kailangan nating itulak. Ayan. So nakapagpadala na rin tayo at kailangan kasi ng anak ko para doon sa medical niya. Kasi meron siyang naging problema sa medical so kailangan niyang maggamot. Ayun. Kaya kailangan niya ng pera dahil pupunta ulit siya ng Baguio. Ayan. So kailangan magpadala. At yun. Shoutout sa mga mga staff ng Team Tom na napakabait. At saka sa video na rin sa mga staff ng BDO. Ba't BDO ko ng video? BMO pa. BMO. Ba't nalipat na ba BDO rin? May BDO na pala dito sa Canada. Dito ako ngayon sa sa MPI. At MPI is parang LTO ng ng Manitoba. Kaya aalamin ko yung tawag dito kung meron akong naging violations kasi magre-renew ako habang nag-aantay at renewal aking driver's license pala yun, tawag doon, driver's license. Tinanong ko kung ano yung re-renew ko, so every year yun. Tapos me, it's my turn ngayon. Yun sanang yung driver's, sabi niya driver's license renewal. Okay po. Kung baka may violations ako o number it, ganun. May nakuha po kayong letter sa mail. Wala pa naman pero Lapit na po rin yung rate niya. kasi November yung birthday ko last year. Baka kasi masuspend Hindi naman po. Hindi. Pag di lang po kayo nagbayad. Pag di ako nagbayad yun masususpend. May chance po. May chance. So yung renewal date niyo po is today. Today? So magbabayad po kayo ng driver's license niyo na $55 po. 55 na? Kailan po kayo, like last year po, magkano po yung binayaran niyo? First time pala ako nagbayad nun is 65. Most likely kuya, nagkaroon po kayo ng discount. Yes, plus 2 na kayo. So,
Pag nasa skill po, nagsa-start tayo 65. Tapos if you had a clean driving record for the next year, tataas po ng +1, +2. So ngayon po, naka+2 kayo kuya, so $55 na po and may 10% discount. So, ibig mo sabihin, nag-plus 2 ako kasi wala akong violations. Yes po, wala pa akong So, clean driving ako. clean driving po. Tapos wala pa akong speed tickets. Wala akong claims. speed ticket. Opo, so clean po yung Okay. Kasi kabayan, last year, ang binayaran ko, last time pala, binayaran ko ay 65. So, ngayon, bumaba dahil clean driving ako. Naging 55, so bumaba. So, wala akong demerit, ganun. So, tumaas yung merit ko, parang ganun ba? Opo, wala naman. Hindi naman po kayo nag-negative. Okay, thank God. Kuya Toy, Ay, bakit nanonood yung video mo ha? te, may tatanong sana ako eh. Bawat yung video ha? Hindi kita ibibideo. Audio lang. Audio. Oh. Ay, bawal ba? Informasyon yun para informative tayo. Ayan, kaya din yan. Ay, kaya Ay, niya? kayo ko ba? Oo, kaya mo yan. Basta lakasan mo lang yung boses mo. Ayan. Meron lang gusto akong itanong about sa driving. Kung sakaling ikaw ay bagong dating dito sa Canada and then meron kang lisensya na valid sa Pilipinas, pwede mo bang gamitin yung lisensya mo sa Pilipinas para mag-drive dito? Yes po, pwede po siya gamitin for 3 months. Pag yan po, pag natapos na yung 3 months na pagdadrive nila dito sa Canada, gamit yung Pilipinas. Hindi na po sila pwede mag-drive after 3 months po with that driver's license. So, Tapos, dadaan sila ng knowledge exam. yes po. Tapos, pag pumasa po sila ng knowledge test, isa-surrender nila yung Philippines driver's license. Tapos, pag na-surrender po nila yung sa amin, tapos pumasa sila ng knowledge test, makakakuha sila ng 5A. Aha. So, with 5A po, hindi pa rin po kayo pwede mag-drive mag-isa. Pero pag pumasa po kayo ng road test, pwede kayo bigyan ng 5 full stage. Hindi na po sila dadaan sa GDL program na mag-wait ng 9 months, 15 months para maka-full stage. Yun po yung benefits kapag may driver's license po kayo sa Pilipinas. So, pag dumating ka rito at may driver's license ka, ano yung gagawin mong first step? I-inform mo ba ang MPI or magdadrive ka na lang bigla ganun? Halimbawa, dumating po kayo today, tapos may license po kayo sa Philippines, pwede niyo po siya gamitin for 3 months, pero 3 months lang po Opo, siya. pero hindi na po kami dadaan dito, hindi na dadaan. I mean, magpapa-inform dito sa MPI, hindi na. Na may driver's license Oo, po. nagagamitin mo yung driver's license Pwede mo. naman po siya, hindi niyo naman po siya kailangan i-inform sa amin. Okay. Pero pag nag-expire na po yung 3 months, kailangan niyo na po kumuha ng Manitoba driver's Okay. license. So, pag ikaw po ay may driver's license sa Pilipinas at ginamit mo to for 3 months, ano po yung mga limitation? Pwede ka bang magpasahero ng marami? Basta kuya yung all working condition ng ng seatbelt. Pero pwedeng lahat, kahit ilang pasahero po. Basta kung ano yung restriction ng license mo from the Philippines, yun yung maki-carry mo dito. Parang full license ka rin dito. Okay, so parang full license din yung driver's license mo from the Philippines na pwede mong gamitin dito sa Canada for 3 months. 90 days lang po. For 90 days lang. Oh, ganun pala yun. Yep. Tapos na yung ating appointment dito. Wala akong appointment. Pumasok lang ako kasi kailangan talaga. So, yun mga katropa. At nakita ko na naman yung pinakamagaling na dancer dito sa Lipawa. Halo! Ayun, May pasok pa, bye-bye! Bye-bye. Saka shout out sa mga staff din ng MPI Autopack dito sa Lipawa, Manitoba. Napakabait nila at napaka talagang masasabi ko na gusto nilang tumulong dun sa mga content ko kasi napapanood din nila yung mga content ko kasi nakakatulong din. Although may mga papatawa-tawa kahit konti, kahit corny, at least nakakatulong. So yung mga katropa at marami akong nalaman na pwede kong i-share sa inyo na talagang makakatulong sa ating mga kapwa na babayan. At shout out kay Christine at saka kay Ate Nedy. Maraming salamat at shout out po sa inyo lahat. Baby, you give me ice and fire. Yung suntok ko as in ganun na.